Prologo. Maghiwalay na tayo. I want to end this marriage. Darius' eyes darted to me, kulang na lang ay tanungin niya ako kung nababaliw na ba ako. And maybe yes. Mababaliw ako lalo kapag hindi pa kami naghiwalay. What? Buntis ako. Hindi ikaw ang ama, mabilis kong anunsyo, hinihintay ang matinding reaksyon mula sa kanya. Pero wala, nagsalubong lamang ang mga kilay niya, at bahagyang nangunot ang noo sa biglaan kong sinabi, habang dahan-daang bumaba ang matalim niyang tingin sa aking tiyan. Nanatili ang prente niyang pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Lumapit ang babaeng secretary. Darius raised his hand to tell that secretary na ayos lamang ang lahat. Tumango naman ito, at agad nang umatras papalabas ng opisina, habang iniiwasan ang matatalim kong tingin. What did you say? Malamig na tanong ni Darius, kaya napabalik ang mga mata ko sa kanya. Ang sabi ko ay buntis ako, at hindi ikaw ang ama. I love someone else, at magpapakasal na kami. Maghiwalay na tayong dalawa, taas noong anunsyo ko, pero mukhang hindi siya naniniwala. He glanced at me with his cold, dark eyes, bago isang ngisi ang lumitaw sa labi niya. You think I'll believe that? At sino ang nakabuntis sa'yo, Ham? The devil, Darius, was smirking, sitting comfortably on his swivel chair. Sa kanyang mesa ay ang nameplate, na nagsasabi ng katayuan niya sa kumpanya namin as the CEO of my family's hotel chains, the biggest operating hotel chain in different regions of Asia. He has been a billionaire himself, since he was more or less 22. And now, his net worth even doubled. Oo nga naman, Monica. This is Darius Escudero we're talking ta. Malamang hindi yan maniniwala agad sa mga sasabihin ko. He's pretty smart and I know I can't fool him. Kaya nga naman naghanda ako. Ipinakita ko sa kanya ang engagement ring sa aking daliri, na binili ko lang naman, gumuhit ang nanghahaman ng ngiti sa kin. Lahat ng alam kong pwedeng panloko sa kanya ay nilapag ko na, ultimo mga pekeng dokumento at results. Nagdadalang tao talaga ako. At sa ayaw o sa gusto mo, hindi sa'yo ang dinadala ko. Stop lying, malamig niyang sabi, nang hindi man lang nag-abalang usisahin ang mga iyon. I'm not lying. Totoo ang sinasabi ko. Bakit hindi mo na lang tanggapin na hindi na kita mahal, ha? Nawala na ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo, at pinagsisisihan kong pinakasalan kita. Maybe I should have just gave you up to that girl. Tumayo siya mula sa kinauupuan. His tall physique towered over me, and all of a sudden, ang kaninang parang tigre sa loob ko, ay para na lamang biglang naging isang kuting at maamong pusa, habang nakatingala sa kanya. Huwag kang magsinungaling sakin, Monica, malamig niyang sabi. Napalunok ako pero pinantayan ko ang kanyang galit. Nagsasabi ako ng totoo. Sino ang gumalaw sa'yo kung ganoon? Galit ni Darius na tanong, tell me, Monica. Napalunok ulit ako. Pakiramdam ko ay lalabas na itong kaluluwa ko sa mga pinagsasabi ko. I have a boyfriend in the US. He wants to marry me. May nangyari sa amin, at magkakaanak na kami, please, pakawalan mo na ako. Pagod na ako sa kasal na ito. Maghiwalay na tayo. I suppressed every personal emotion inside of me. Ang tinayro ko lamang ay ang bahaging pilit na pinagninunukan sa kaibuturan ko, na hindi ko na siya mahal. What did you say, Monica? Are you kidding me? Napapalunok akong nakatingin sa kanya, habang nagagalit. Ngayon ko na lang yata siya nakitang ganoon. Hindi kita niloloko. Sadya lang na may mahal na akong iba. May nakilala akong mas mamahalin ko pa, at buntis ako. Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. For the dramatic effect, I let my tears fall more. Darius stared at me. Lamambot ang kanyang ekspresyon sa pagluha ko. Nagkatitigan kami, at bago pa niya mapagtanto lahat ng kasinungalingan ko, ay nag-iwas na ako ng tingin at pinatulo lalo ang mga luha ko. Everything was planned perfectly. Ang kailangan ko na lamang ay mahulog si Darius sa pinagsasabi ko. We're not breaking up, matalim ni Darius na sinabi. Yes, we're not, Monica. Putol niya. Mas lalong dumilim ang kanyang tingin, hindi makapaniwala at kung may ididiin pa ang pagkakakuyom ng kanyang kamay, ay baka nagawa niya na. His jaw is clenching very hard and he's trying to control his temper.
Yes, we're breaking up. Ipagpapatuloy ko ang annulment and you can't stop me. Lalong sumidhi sa kanyang mga mata, like my words triggered him more, lalo nang marinig ang tungkol sa annulment na dahilan ng pagpunta ko rito. The news reached me, that he's not agreeing with it, and he's planning to contest the annulment. Stop making this harder for the both of us, Darius. My boyfriend is waiting for me. Mas nagdiin ang kanyang tingin. Sarkastiko si Darius na natawa sa galit. Nilagay niya ang mga kamay sa bewang at hinawi ang suit, malamig at galit na tinatitigan ako. Halos mapa-atres ako sa ayos ni Darius, pero pinilit kong magtapang-tapangan. Stop fooling me, malamig na sabi ni Darius, hindi pa rin naniniwala. We're not breaking up, Monica, he said with finality. Wala rin namang patutunguhan ang kasal natin kaya bakit pa? You're my wife and I'm still your husband, whether you like it or not. Walang maghihiwalay, Monica. Till death do you us part, right? So, tell whoever your boyfriend is, that I won't let the annulment take place. Besides, your ground has no basis. Fine, don't sign, then. Pero itutuloy ko yun kahit na umabot pa tayong dalawa sa korte. Do it. I'll see you in court, then, matalim ni Darius na sinabi. Bakit ba pinapahirapan niya pa kaming dalawa? This marriage is nothing and we married out of my anger. Kumuyam ang aking kamay dahil doon, at masama ang titig sa kanya. His masculine body and handsome face were proofs, why so many girls line up just to be his wife, pero heto ako at gumagawa ng mga kasinungalingan, para lamang hiwalayan niya na ako. We're married for 4 years, but we aren't living together. I'm in the US while he's here. I don't even consider him my husband, and he doesn't consider me his wife. Ang lahat ay sa papel lamang. Kaya bakit ngayon? Ayaw niyang makipaghiwalay. Tinukod ni Darius ang kanyang kamay sa mesang nasa pagitan naming dalawa, na mukhang gustong ipagnenukan sa isip ko ang sasabihin niya. He didn't even age a bit. Kung gaano siya kagwapo noon, ay tila nagtriple pa yata ngayon. He matured. He looks more ruthless. Kung dati ay pinalalampas niya ang lahat ng aking kalokohan, mukhang simula ngayon ay mahihirapan na ako. His eyes are even more intense. The way he stands and his posture demands respect and authority. Isang tingin pa lamang sa kanya ay malalaman na agad ng mga tao kung gaano siya kadominant. Isang ngisi ang sumilay sa gwapo niyang mukha. Ang malalim niyang mga mata ay tumitig sa kin. And it took me back to my younger years, when I still vividly remember how I was so stupidly in love with him. We're married. You should be sleeping next to me. Sa akin ka dapat umuwi, dahil sa akin ka, Monica, you are married to me. Madilim ang kanyang mga mata, pero sa dilim yun ay nahahanap ko ang pamilyar na pakiramdam. His darkness made its way to my colorful world and now, mine always asks for him to come back. You're mine, Monica. Akin ka lang. Might as well start to fulfill your duties as my wife, and shall I do the same to you? Marahan ngunit mapanganib ni Darius na sinabi, lahat ng lumalabas na salita sa bibig ay may kahulugan. Damn you, Darius. Kinagat niya ang kanyang labi. He chuckled sexily that his voice sent shivers down my spine. Ilang taon na ang lumipas, Monica. Iniwan mo na siya, kinalimutan, kahit pakasal kayo sa papel, ay parang wala lamang iyon. Kaya ngayon, bakit parang baliw na baliw ka pa rin sa lalaking ito? It's true. I tricked Darius Escudero to marry me, because I was young, and stupid, and selfish. I want him all for myself. Gustong gusto ko siya. Now, I'm tricking him to break up with me, because I'm tired of loving him, at napapagod na rin ako sa kapapamuka sa akin ng mga tao, na pinakasalan niya lamang ako dahil napilitan siya, dahil pinikot ko siya para maging akin. I want to correct my mistakes now. I want to end this. I want him gone. Bitawan mo ako, Darius, matigas kong sabi at binawi ang kamay ko. Kung nagawa kong lokohin siya noon para magpakasal sa akin, magagawa ko rin iyon ngayon para hiwalayan niya ako, at putulin ang aming kasal.
Sigurado ako roon. I make his head hurt, hanggang sa sumuko na lang siya sa mga kalokohan, at kasamaan ko. And eventually, iiwan niya rin ako na dapat ay matagal niya nang ginawa. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Why do I feel like he's tricking me, and it's not the other way around? Tama na ang paglalaro, Monica. Umuwi ka na sakin. Come back to me now. I need you beside me. Chapter 1, Monica POV. Minsan ko nang hiniling na sana'y ipinanganak ako ng mas maaga. Maybe if I was born earlier, he'd like me. Siguro titingnan niya rin ako sa paraan, kung paano niya tingnan ang mga babaeng type niya. Siguro ay hindi ko questionin ng mga tao, kung bakit gustong gusto ko siya. Pahingi nga niyan, sabi ko at nilapitan si Ariel na nagsisindi ng sigarilyo, tinutukoy ang kahang hawak niya. Inabot niya ito sa akin na tinanggap ko. Inayos ko ang buhok ko at nilagay sa isang balikat bago humugot ng isang stick at nilagay sa aking labi. I tasted the mint flavor on the other end of the cigarette stick. Napangisi ako, matagal ko nang gustong tikman ito at ngayon ko palang gagawin. Mukhang masarap naman pala, hindi naman siguro masamang tumikim. Lighter, Ariel? Tanong ko sabay lahad sa aking palad. Dinig ko ang singhap ng ibang nakikitingin sa akin, dahil sa akma kong pagsisigarilyo. Wala akong pinansin ni isa sa mga ito. Ganyan naman ang mga iyan lalo na ang mga lalaki, titingin lang pero kapag tiningnan ko pabalik, ay parang mga tigreng nababahag bigla ang buntot. Oh, boys indeed. Pagkaabot sa akin ng lighter, ay tinagilid ko ang aking ulo. With my thumb finger that is freshly painted with red nail polish, pinindot ko ang lighter upang sindihan ang stick ng sigarilyo sa aking bibig, ngunit bago ko pa iyon magawa, ay may bigla nang umagaw ng lighter sa aking kamay. Pag-angat ko ng tingin, ay nakita ko ang galit na mukha ni Joros. Imbes na matakot, napaikot ang mga mata ko, at tumayo ng maayos. I'm still on my uniform. Bumuntong hininga ako, at hinawakan ng muli ang aking teiko. Napaka-killjoy talaga. Tigilan mo, Monica. Hindi bagay sa isang babaeng katulad mo ang manigarilyo, mariing sabi ni Joros at sinundan ako. Umikot ako sa billiard table kagat-kagat ang sigarilyo sa aking bibig. Bakit ba ang pakialamero naman nito, ha? Joros is my most recent ex-boyfriend. We broke up yesterday, because of a huge fight. Break na kami, pero kagabi pa siya nangungulit sa text at akalain mo namang pumunta pa talaga rito. He's so possessive, and he knows how much I hate possessive guys. Niyuko ko ang billiard table, at hinanda ang teiko. Walang kahirap-hirap kung tinayra iyon, ngunit sa halip na magawa ito ng maayos, ay kinapos pa ang tulak ko sa cue stick dahil bigla ring kinuha ni Joros ang sigarilyo sa aking bibig, kaya nawala ako sa focus. Damaloy ang inis sa akin. Ano bang problema nito? You're just my ex-boyfriend now, Joros. Nakalabing sabi ko, iritado dahil gusto ko lang namang tikman iyong sigarilyo pero ipinagdamot niya. Sumama ang timpla ng mukha nito sa sinabi ko. Mag-usap tayo, Monica. Wala tayong pag-uusapan. At bakit ba nandito ka? Napatikhim lamang si Ariel, at ganoon na rin si Katrina na nakahilig kay Ariel, kung kaya't napatingin ako sa kanila, ang mga kaibigan ni Joros na naging kaibigan ko na rin, dahil sa isang buwan naming pagde-date ni Joros. Sila ang talagang magkakaibigan, kung kaya't talagang hindi mawawala sa paningin ko si Joros, kahit pa nga break na kami kahapon lang. My turn. Tanong ko sa kalaban kong schoolmate namin. Oo, Monica, yutal nitong sagot sabay adjust sa makapal niyang salamin. What a nerd. Ngumiti lamang ako at inayos na ang aking teiko, habang tinatansya ang titirahin kong bola. Nilagyan ko ng chalk ang tip nito bago hinawi ang aking buhok, at umikot sa pool table. Masyadong madali ang magiging pagkapanalo ko rito. O sadyang hindi lang inaayos nitong kalaban ko. Willing ba siyang magpatalo, o talagang hindi siya makapag-focus? Panay ang tingin nito sa akin, sa halip na sa mga bola itoon ang atensyon. Tuwing turn na nito ay laging mintis. Hindi ko alam kung dahil ba hindi ito marunong, o sadyang nanginginig ang kanyang kamay sa kaba. Ikaw na ulit, Monica, sabi nito matapos ang isang bad shot. You're wasting Monica's time, iyan na ba lahat ng iyon? Tanong ni Katrina sa nerd na kalaban ko at tumawa.
Tumawa na rin ang iba. Pati tuloy ako ay hindi ko maiwasang matawa. Mukhang napahiya ito dahil sa pagtawa namin. Kaya naman ginawan ko na siya ng pabor. Tinuloy-tuloy ko na ang pag-shot, at hindi siya binigyan ng pagkakataon, tutal ay patapos na rin naman ang laban. Galing. Wala talagang makakatalo sa iyo, Monica. Lahat ng trick shots mo, lusot na lusot. Puri nila sa aking pagkapanalo. Napangisi ako at tinanggap ang 3,000 mula sa schoolmate na natalo. Let's go, Monica. Entrada ni Joros at akmang hihigitan ang braso ko. Uuwi ako ng mag-isa, Joros. I don't need you. And we just broke up, so don't even bother. May ilang mga estudyante ang talagang nakikiusyoso sa aming table, ang iba ay gusto pang makipaglaban. Nagtulakan sila roon at ang isa ay lumapit sa aming table. Sumama ang tingin ni Joros. Hindi ko siya pinansin. Hindi ako pumapayag na maghiwalay tayo, Monica, mariing sabi niya. Hindi naman ako humihingi ng permiso mo, malamig kong sagot. Sabihin mo nga, Monica. Is it because you've found a new boy toy? Ha? Nakahanap ka na ng ipapalit sakin, kaya nakikipaghiwalay ka na. Pag-alit na tanong ni Joros. I heaved a sigh and didn't even pay attention to him. Ang sabihin mo ay may bago ka na namang gustong akitin. Ganoon, hindi ba? Sino naman ngayon, Monica? Ang bilis mong makahanap ng ipapalit sa kin. Galit na tanong niya pa rin. Sa lahat yata ng naging ex kong hindi tumatagal, siya na ang pinakapakialamero. Nakakainis. Sandali nga, Joros. Don't act so possessive around me. No one bosses me around. Mariin kong sabi sa kanya. Iyan naman ang gusto niya, makipag-away. Then, fine. Mag-away kami. Tiningnan kami nina Errol at Katrina sabay iling-iling, sinasabing huwag kaming mag-away roon. Tiningnan ako ng sunod kong kalaban, na naghihintay kung handa na ako. Tumango ako kaya nagsimula na ito sa break shot. Titira na rin sana ako pagkatapos, ngunit bago ko pa iyon magawa ay nahila na ni Joros ang braso ko paalis. Joros. Ano ba, wait, sanggal ko at halos kalagkarin ako nito palabas sa bilyaran. Saan nito nakukuha ang lakas ng loob na ganiyanan ako? Ano bang problema mo? Inis kong sabi nang makalabas kami. Sa gilid ng bilyaran kung saan mayroong bakod, at maliliit na puno sa paligid. Hindi tayo maghihiwalay, Monica. Mariin at galit niyang sinabi. Dinuro niya ako kaya napanganga akong hindi makapaniwala. You can't just play with my feelings like that. Oh, Joros, come on. Aren't you dating someone just last week? Sinabi sa akin ni Katrina. You are too timing me. Sigaw ko sa kanya. At huwag mo akong duduruin. I'm Ann Pimentel, don't you ever forget about that. Natigilan siya ng kaunti sa sinabi ko, pero ang galit niyang aura ay hindi napalitan. Hinigit niya ang braso ko at nag-aapoy sa galit akong tiningnan. Sabihin mo sa akin, Monica, may nahanap kang bagong lalaking paglalaruan, kaya mo ako ididispatsia, hindi ba? Dahil ganyan ka naman, you trick men to go on their knees for you. Malamang may nakagalaw na sayo. So, don't act like you're still a virgin. Bago niya pa matapos ang kanyang sinasabi, ay nasample ko na siya. A loud thunder echoed on my system. Natigilan siya at napanganga, dahil sa namamanhid niyang panga. Don't you disrespect me, sigaw ko at tinalikuran na siya. Bumalik ako sa loob. Oh, Monica, saan ka pupunta? Tanong ni Katrina nang makita ang nagtataas baba kong mga balikat sa galit at iritasyon. Idagdag pa ang namumula kong mga mata. Dinampot ko ang aking bag. Sumunod si Joros at malakas ang boses na tinatawag ako. Sir, awat ng staff dahil sa ingay na nililikan ng ginagawa nitong pag-e-eskandalo. What now, Monica? Magwo-walk out ka. Pupunta ka na sa bago mong lalaki. Joros. Saway ni na Errol. Sinukbit ko ang bag sa aking balikat, saka mabilis na naglakad palayo. Monica. Malakas na tawag ni Joros, ngunit hindi ako lumingon. Narinig ko ang pagsipa nito sa isa sa mga upuang naroon, maging ang pagkakagulo sa mga table. Hindi na ako lumingon pa. Pumara ako ng tricycle at habang nasa loob nito, ay tinawagan ko na ang aming driver para magpasundo. Pumikit ako ng mariin. Nag-init ang sulok ng mga mata ko.
My chest is burning in anger. A cheating asshole who is afraid of being cheated on. Pagod ako nang sumakay sa aming van, nang tumigil yun sa isang waiting shed malapit sa aming paaralan. Doon na ako naghintay, dahil hindi naman alam ng aming driver na nagpunta ako sa bilyaran ngayon. Rufo, salamat, pasasalamat ko sa aming driver, na tauhan na rin ni Dad sa kumpanya. Nakasuot pa ito ng formal na damit, bilang bodyguard at mayroong earpiece. Pagsakay ko ay naroon din si Nay Adora, isa sa pinakamatagal nang nagtatrabaho sa mansyon ng mga Pimentel. Bata pa lamang ako ay siya na ang nag-aalaga sa akin, at tumutulong sa aming mansyon. Oh, Monica, may nangyari ba? Ngumiti lamang ako at pinaikit ang mga mata, saka hinilig ang ulo sa bintana ng sasakyan. Wala naman, Nay. Napagod lang sa mga klase namin, sagot ko na lang, dahil higit sa ayaw ko ay ang nagpapaliwanag lalo na ganitong pagod ang utak ko. Klase ba talaga? O bilyaran? Nakita kong nakatingin siya sa aking necktie na may bakas ng tiyok. Para ko na siyang nanay na nag-aalaga sa akin, hindi lamang basta mayordoma. Napaaway ka na naman ba? Tanong niya at bumuntong hininga. Inabot niya ang aking necktie at inayos ito. Inalis niya ang bakas ng tiyok dito, na kung makikita ni Daddy ay tiyak na grounded na naman ako. My father prohibited me from going to places like that, but of course, it's one of my hobbies. And stress reliever, at source na rin ng stress, dahil sa mga away na nasasangkutan ko. Sinabi ko na sa iyo, Monica, huwag kang masyadong makikisangkot sa mga gulo, hindi ba? Baka talagang ipatapon ka na ni Don Agaton yan sa probinsya, kapag hindi na nakapagtimpi ang iyong ama. Halos kilabutan ako sa sinabi ni Nay Adora. Oh, please, kahit magtrabaho na lang ako rito sa Maynila ay gagawin ko, huwag lang akong tumira sa probinsya namin. Hindi naman iyan magagawa ni Daddy sa akin. I'm his only daughter, at marami siyang business, wala na siyang panahon sa ganyan, sagot ko at napanguso. Humilig na lamang ako sa balikat ni Nay Adora. Hinaplos nito ang aking buhok. Hay, nako, hiha, iyon nga ang iyong ipagpasalamat, na mahaba ang pasensya sa iyo ng ama mong si Don Agaton, kung hindi ay baka nag-aararo ka na ng palay sa mga oras na ito. Tumawa na rin si Rufo. Para na akong kinikilabutan, iniisip pa lamang na nag-aararo ako, o kaya nagtatanim. Gusto kong ang natitira kong teenage years, at early 20s, ay sa syudad ko gugulin. I used to go to the province, when I was younger, tuwing summer vacation. But that's it. Ngayon, 3 taon na akong hindi nakakabalik doon. At wala nang balak pang tumapak muli rito. Especially not in our hometown. Tumatawag ang Don, Ma'am Monica. Ipinahahatid kayo sa opisina. Mukhang kakausapin ka po ng Don. Ano kaya iyon? Tak ang tanong ko. Hindi ko rin sigurado. Wala bang nasabi si Don Agaton? Sabi ni Nay Adora, baka naman magkatotoo na ang sinabi ko, na ipapatapon ka na sa probinsya nyo. Oh, God? Please, no. Inalala ko ang naging mga pag-uusap namin ni Dad, pero wala namang kakaiba. Well, except noong last week na sinabi niyang sana'y ihulog na raw ng langit ang magpapatino sa akin, at magpapalambot sa matigas kong ulo. At dito na po nagtatapos, ang unang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.